September 10, 2021, bandang 2:00 ng hapon. Hindi na nakayanan ni nanay. Bumigay na ang lahat ng kanyang vital organs. Natapos na ang kanyang paghihirap. Hindi ko pa naayos kung papaano at saan dadalhin ang bangkay ni nanay. Pilit na akong sinundo at sinakay ng ambulansya at dadalhin daw ako sa quarantine facility ng bayan. Sa pakikipaglaban ko na wag nila akong dalhin doon, pumayag rin sila na sa amin ako dalhin, pero hindi ako mag-stay sa loob ng bahay. Ako ang may pinakamalalang symptoms, kaya kahit positive din ang lahat ng nasa bahay, hindi pa ako pwedeng pumasok kasi kailangan ko munang ilihim kay tatay na wala na si nanay. Hahanap ako ng tamang panahon na maayos ko na ang kondisyon ko para maalalayan ko siya sa posibleng mangyari kapag nalaman niyang wala na si nanay. Nung pumayag na ang RHU staff na sa amin ako ihahatid, naisip ko na sa kubo na lang ako magka-quarantine. Tinawagan ko ang anak ko at si Pina na hanapin ang telang malapad at mga kumot para ibalot sa buong kubo. Malayo pa kami sa bahay, ipinatigil ko na yung ambulance. 7:00 pa lang ng gabi noon, alam kong gising pa si tatay, hindi niya ako dapat makita. Pagbaba ko ng ambulance, umiiyak akong naglalakad sa madamong sagingan. Nung nakita ko yung mga anak ko na nasa bintana nakatingin sa akin, pati na rin yung mga kasama ko sa bahay, bigla akong napahagulhol. Gusto ko silang yakapin pero hindi pwede. Sa kakaiyak ko, hindi ko na malayan na paupo na pala ako sa damuhan. Bigla kong narinig si Pina na sumigaw, "Lynn, tumayo ka na dyan at baka may ahas dyan." Noon ako tumayo at saka ko napansin na nakasuot pa pala ako ng PPE. Pagtayo ko, umiiyak pa rin akong pumasok sa loob ng kubo. Sobrang sakit ang nararamdaman ko noon tuwing oras na para magdasal kami para sa kaluluwa ni nanay. Nagdasal kami ng pasyam na virtual lang sa pangunguna nila Auntie Matet. Hiwa-hiwalay kaming nagdadasal noon kasi nasa malalayo lahat ang mga kapatid ko. Salamat naman at noong panahon yon ay maayos ang internet connection. Yun lang kasi ang tanging nakakalibang sa akin noon. Ang abo ni nanay noon ay nasa chapel ni Lola Numing. Doon muna namin siya ipinagkatiwala habang naghahanda pa kami ng tamang panahon at para matapos ang quarantine period. Sa loob ng 10 araw na pagtira ko sa kubo, tiniis ko ang lamig at kagat ng mga lamok. Hindi ako pwedeng gumamit ng katol kasi lalo akong uubuhin dahil sa usok. Kapag mag-electric fan naman ako, kalaban ko naman ang sobrang lamig lalo na paghating gabi. Maulan kasi nung mga panahong yon. Mukhang masasarap naman lahat ng hinahatid nilang pagkain sa akin na ilinalapag lang sa ilalim at itinataas ko yung tela para kuhanin. Pero kahit anong sarap ng pagkain sa tingin ko, hindi ako makakain dahil wala akong malasahan. Pati tubig ay halos hindi ko magawang lunukin, pero kailangan kong pilitin para makainom ako ng pagkadami-daming gamot. Hindi ako nakakatulog sa gabi, hindi lang dahil sa lamig, kundi sa sobrang pagdadalamhati sa pagkawala ni nanay. Sobra din ang pag-aalala ko sa health ko, sa mga anak ko, at kung ano ang mangyayari sakaling malaman ni tatay ang mga pagsisinungaling ko sa kanya.